Si Satan o Satanas ay inilalarawan bilang isang masamang espiritu na nilalang na sumasalungat sa Diyos at tinutukso ang mga tao upang magkasala. Siya ang kataas-taasang arkanghel na nalagpasan ang mga heavyweight tulad nila Gabriel at Michael. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, paano nga ba naging masama si Satanas? At bakit hindi na lang patayin ng Diyos si Satanas para wala ng tukso at kasamaan? Tara at samahan niyo akong alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututuhan natin sa kwento tungkol kay Satanas. Pero bago yan, sino nga ba si Satanas? Ang pangalang Satan ay nagmula sa isang salitang Hebreyo na nangangahulugang kalaban o kaaway. Nang nilikha ng Diyos si Satan ay siya ay napakabuti, sabi sa Genesis 1 verse 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. Makikita natin rito na walang masama na nilikha ang Diyos, lahat ay mabuti. Pero bakit naging masama si Satanas? Si Satanas ang gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili. Dahil nagkaroon siya ng ambisyon, ginawa siya ng Diyos na makapangyarihang anghel. May iba't ibang klase ng anghel. May cherubim, seraphim at normal na anghel. Ang mga cherubim ay matataas na uri ng anghel o matataas ang kanilang rangko, sila ay makapangyarihan, sila ang mga namumuno sa mga anghel na ginawa ng Diyos. Si Satanas ay isang cherubim na anghel, subalit gusto niyang pantayan at higaitan ng Diyos, nainggit siya at gusto din niyang sambahin siya ng mga anghel at ng mga tao. Unang nilikha ng Diyos ang mga anghel bago likhain ang mundo. Bumagsak si Satanas bago niya tuksuhin sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Maraming scholar ang nagsasabi na si Satanas ay isang worship leader. Ang ideyang si Satanas ay isang dalubhasang music hero ay nagmula sa Ezekiel 28 verse 13. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plota ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nanggahanda. Si Satanas ba at Lucifer ay iisa? Ang ibig sabihin ng pangalang Lucifer ay nangangahulugang morning star o light bringer. Walang talata sa Biblia na direktang nagsasabi na si Lucifer ay si Satanas. Ngunit ang isang pagsisiyasat ng ilang mga talata sa Biblia ay nagpapakita na si Lucifer ay walang iba kundi si Satanas. Sabi sa Isaiah 14 verse 12, kung paano ka nahulog mula sa langit o Lucifer anak ng umaga. Kung paano ka nahulog sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa. At ito naman ang sabi sa Lucas 10 verse 18, sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Makikita sa verse na ito na nagpapatunay na si Lucifer at Satanas ay iisa. Si Lucifer ay nahulog sa langit dahil sa pagrerebelde, binagsak siya dahil sa pagkainggit sa makatuwid gusto niyang maging Diyos. Sabi sa Pahayag 12 verse 9, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Siya ang malaking dragon at matandang ahas, ang trabaho niya ay linlanggan ng mga tao, at tandaan natin na hindi siya nag-iisa, 1/3 ng mga anghel sa langit ay naisama niya at binagsak sa mundong ito. Ang pagkainggit ni Satanas ay matatagpuan sa Isaiah 14 verse 13 to 14, sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng mga bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap, at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Ito ang laging ninanais ni Satanas simula pa noong una, ang maging Diyos. Ito ang tukso na kanyang ginamit sa hardin ng Eden upang itulak sina Adan at Eva sa pagsuway sa Diyos. Sabi sa Genesis 3 verse 5, kayo'y magiging parang Diyos. At dito na magtatapos ang ating video at sana'y nagustuhan niyo ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panunood at muli, I'm Alexis G. Ariza and see in my next video.